Asawa, tapos ka na ba sa trabaho? Sasanduan kita, kung ayaw mong maging baldado ang asawa mo. Ubusin mo ang bote ng alak na ito. Inumin mo, Shen Yu, Shen Yu. Ang lakas ng loob mong pagbantaan ang asawa ko. Ayaw mo na bang mabuhay? Karapat dapat kang year-akan sa ilalim ng aking mga paa. Inumin mo yung bote ng alak para sa akin. Bilisan mo, inumin mo na. Inumin. Tigilan ninyo yan. First day how? First day how? Paano ka nakapasok dito? Hindi ka dapat naririto. Protektahan, S. Palayasin ninyo siya. Insulto mo ang asawa ng chairman tapos may gana ka pang maging mayabang. Mamatay ka sana, pasensya na po. Na-late na ako. Huwag kang mag-alala. Basta nandito ako, walang mangangahas na saktan ka pa. May sugat ka ba? 100 ulit ko silang pagbabayaran. Ano ang trabaho ng asawa ni Shen Yu? Ang lakas ng karisma. Hindi siya ordinaryong tao. Isang hamak na dukha lang siya. First day how? Anong ginagawa mong pagpapanggap? Akala mo ba dahil sa mag-ara mong pananamit, kaya mo nang lagpasan ang antas ng iyong buhay? Isang hamak na manggagawa ka lang. Umalis ka na rito. Shen Yu, hindi pa tayo tapos. At ipagtatanggol mo pa siya. Lumuhad ka sa akin ngayon. Lumuhad ka at magmakaawa ka ng awa. Kung hindi, kayong dalawa. Walang sino man ang makakalabas dito. Tang Min. Napakawalan Gia mo naman. Tapos ano? Ang asawa mo'y isang walang silbi. Ang asawa ko. Siya ang CEO ng Dinfeng Group. Kung ayaw mong maparalisa ang asawa mo, maaaring gumaling ang asawa mo. Kailangan mong lumuhad at sampelan ang iyong sarili. Hanggang sa damyugo ang ulo mo. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Walang manggaganap sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang Dinfeng Corporation. Pribadong mansyon ni Chairman Fa. Maglalakas loob kang manggulo rito. Akala mo ba ikaw si Chairman Fa? Paano mo naman nalaman? Hindi ako si Chairman Fa. Walang nakakaalam ng higit pa kay Chairman Fa kaysa sa akin. Si Chairman Fa ang pinakamayamang tao. Samantalang ikaw, isang walang silbi ka lang. Sige. Nang ahas kang magpanggap na si Chairman Fa. Pero mukhang malas ka nga naman ngayon. May kamag-anak ako. Nakasamang nagtatrabaho ni Chairman Fa. Sabi niya sa akin, nasa mansyon ngayon si Director Fa. At may malaking proyekto silang pinag-uusapan. Ang swerte naman. Kamag-anak. Ang mga pinagsasabi mo'y kalokohan. Hindi kita kilala. Sino ka ba sa akala mo? Ang tinutukoy ko ay, si Chow Lina, ang Prinsesa Chow. Ang Chairman Fa, siya ang kumokontrol sa 80% ng daluyan ng ekonomiya ng bansa, sa Beijing. Ang chairman ang pinakamataas na posisyon. Kung makakagalit mo siya, wala kang mapagtataguan. Malinis ang trabaho namin. Anong karapatan mong pagbantaan kami? Hindi mo pa rin ba alam? Dahil ang asawa mo ay isang walang silbi. At isa lamang akong karaniwang manggagawa. Paano naman ang aking asawa? May kapangyarihan siya, impluwensya, at suporta. Nasa mataas na antas kami ng lipunan. Samantalang kayo ni First Day How ay dapat na year-akan sa ilalim ng mga paa namin. Kung malalaman ito ni Chairman Fa, dalawang mapagmataas na gaya ninyo, hindi kayo mapapatawad niyan. Nako! Anong koneksyon ninyo ni Chairman Fa? Tutulungan niya ako, sigurado. Hindi niya tutulungan ng isang walang silbi. Huwag na kayong makipag-usap pa sa kanila. Ako na ang bahala kay Chairman Fa. Mag-aaral kayo sa akin ngayon. Seguridad. Hulihin ninyo sila para sa akin. Huwag mong gagalawin ang asawa ko. Ano ito? Sino ang nanggugulo rito? Chow Lina. Nako, hindi, Prinsesa Chow. Sa wakas, dumating ka na rin. Ngayon narito na ako. Una, para batiin ang inyong kasal. Pangalawa, dahil sa iyong promosyon. Tinulungan ka na ng tatay ko sa iyong relasyon. Nasa akin na ang kontrata.
Isaalang-alang mo na itong regalo ko sa inyong kasal. Salamat kay Prinsesa Chow at kay Direktor Chow. Sisikapin kong maging masipag sa trabaho. Pasensya na rin kay Prinsesa Chow. Tulungan ninyo akong maghatid ng magagandang mensahe kay Chairman Fa. Sige, sa pagkakaalam ko, ang mga paghirang ng mga tauhan sa Dinfeng Corporation ay dapat iwasan ang mga malalapit na relasyon. Ginagamit ninyo pa rin ang mga kamag-anak ninyo. Hindi ba kayo natatakot sa parusa ni Chairman Fa? Sino ka ba? Isang tawag ko lang. Mapapalayas kita sa Beijing. Mula ngayon, wala ka nang matitirhan. Narinig mo ba ako? Manggahas kang sumuwi kay Prinsesa Chow. Wala ka nang matitirhan. Wala ka nang mapapasukan kahit trabahong paglilinis. Hindi lang ito trabaho. Shen Yu, huwag mong kalimutan. Ang asawa mo ay may malaking utang. Kung wala siyang trabaho, ano ang gagamitin niya para mabayaran ang utang? Ang katawan niya. Pero narinig ko na ang mga maniningil na iyon. May iba't ibang uri sila ng mga gusto. Aba, lalaban ka sa akin. Tan Min, inaano mo pa ang asawa ko? Babaliin ko ang mga binti mo. Ikaw. Patay ka na ba? Nakatunganga ka lang habang inaapi ang asawa mo. Sawang-sawa na ba kayo sa buhay ninyo? Mga kapatid, sugod. Magkapatid ba kayo? Anong ginagawa ninyo? Magsalita kayo ng maayos. Wala akong kinalaman sa kanya. Gaposan ninyo sila. Nandito ako para makipagkita kay Chairman Fa. Huwag mong sirain ang pangunahing gawain dahil sa mga taong ito. Kahit paano, ang may gusto sa akin ay ang matandang babae sa pamilyang Fa. Hindi ko pa naman talaga nakikilala si Chairman Fa. Sige. Gusto mo pa bang palakihin ang gulo? Si Chairman Fa ay may pinag-uusapan na malaking proyekto. Kung guguluhin mo siya, kaya mo bang kargahin ang parusa? Ngayon, patawarin ko na kayong dalawa. Dahil may importante akong gagawin. Cheng Yi, ito ang kontrata ng iyong paghirang. Pirmahan mo ito. Ikaw na ang CEO ng Dinfeng Group. Iba talaga ang kontrata ng isang direktor. Ito ay mas mahusay kaysa sa regular na empleyado. Ang bango-bango. Nakikita mo ba? Ako ang asawa ng CEO ng Dinfeng Corporation. Samantalang ikaw, isang walang silbi. Bubugbugin kita habang buhay. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Ako, bilang presidente ng Dinfeng Group. Simula ngayon, sinuspinde ko na ang posisyon ni Cheng Yi. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Ang kontrata ko. Ang kontrata ko. Ikaw. Pinunit mo ang kontrata ko. Fa Thursday how, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong punitin ang kontrata ng paghirang kay Cheng Yi. Ang basura ay dapat itapon sa basurahan. Ang pagiging direktor ay hindi naman isang napakahalagang posisyon. Pero hindi rin naman basta-basta ang makakakuha niyan. Ito ay kontrata na nilagdaan ni Chairman Fa. Nang ahas kang punitin ito sa harap ng maraming tao. Ayaw mo na bang mabuhay? Dahil ito'y kontratang pinirmahan ko. Kaya natural lang na may karapatan akong bawiin. Ang ahas ka pang magpanggap na si Chairman Fa. Napakawalanjiya mo naman. Thursday how, ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Nang ahas kang sirain ang kontratang inaprobahan ni Chairman Fa. Isang malaking kasalanan ang nagawa mo. Hintayin mo lang, paparusahan ka. At makukulong ka. Sinabi ko na sa tatay ko. Papunta na siya rito. Maya-maya, makikita ninyo kung ano ang galit ng kidlat.
Ang ibig sabihin ng puot ng kulog. Sige. Hintayin ko na lang siya rito. Ako rin ay mausisa. Paano mo ipapaliwanag sa akin yan, tatay mo? Walang hiya ka. Magpapanggap kang si Chairman Fa. Tara na, kung magagalit si Chairman Fa, lahat tayo'y sisisante. First day how? Hanggang ngayon ay mayabang ka pa rin. Pinunit mo ang kontrata ko, at magpanggap bilang Presidente Fa. Papunta na rito si Director Chow. Hintayin mo siyang pumunta dito. Doon mo na mararanasan ang kamatayan mo. Napakababaw ni Director Chow. Kahit si Chairman Fa pa ang pumunta rito, walang makakagawa sa akin. Anong klaseng tao ba si Chairman Fa? Hindi ka karapat-dapat na pansinin niya. Kahit na magpadala pa siya ng isang hamak na katulong dito. Hintayin ninyo. Iisa lang ang paraan para mamatay. Kaya naman, mausisa rin ako. Kung malalaman ni Chairman Fa na ginamit mo ang pangalan niya para sa masasamang gawain, paano ka kaya niya parurusahan? Ikaw, sasabihin ko sa iyo, malapit na akong maging asawa ni Chairman Fa. Huwag mo nang banggitin ang pag-promote. Kahit maging siya ang chairman, isang salita ko lang naman. Hindi ko inaasahan na ngayong malapit na akong maging asawa ng chairman. Maglalakas loob kang makasakit sa asawa ni Chairman Fa. Kung gayon, maghanda ka na sa kamatayan. Ngayon, babagsak ka sa impyerno. Bantay. Hulihin ninyo sila para sa akin. Ihagis ang katawan sa bundok para makain ng mga lobo. Huwag niyong gagalawin si Thursday How. Huwag kang matakot. Wala silang gagawin sa akin. Ano ba yung ingay na yan? Tingnan ko kung sino ang nangahas na magpanggap bilang Presidente Fa. Anong meron? Sino ang nangahas na gayahin si President Fa? Tatay, sa wakas nandito ka na. Nabuli ako hanggang sa mamatay. Dumating na si Vice Chairman Chow. Hintayin ninyo ang kamatayan ninyo. Tio Chow, hindi. Pangalawang Pangulo Chow. Siya iyon. Nagpanggap siyang si Chairman Fa. Ang batang ito, nang ahas kang gumawa ng kaguluhan sa teritoryo ni Chairman Fa. Pangalawang Pangulo Chow. Napakalakas ng loob mo. Pangulo Fa, pangalawang Pangulo Chow. Anong meron? Gusto mo bang gamitin ang posisyon mo para apihin kami? Katulong Truong. Ano ba ang nangyayari? May mali ba sa pagkakaintindihan? Pagkakaintindihan, dalawang kamag-anak mo, inaabuso nila ang kanilang posisyon. Si Chow Lena. Siya bilang kasintahan ng vice-presidente. Mayabang at mapagmataas. Subukan mong sabihin, ano ang maling akala? Malinaw na nagsisinungaling sila. Nagpapanggap silang Chairman Fa. Parusahan mo sila. Manahimik ka nga. Siya ang pinakamalapit na tagapayo ni Chairman Fa. Ganoon kalaking tao. Tapos maglalakas loob kayong salungatin. Tatay, katulong lang naman siya. Ikaw naman ang vice-presidente. Bakit ka natatakot sa kanya? Hintayin ko munang maging asawa ako ni Chairman Fa. Sisibakin ko siya. Manahimik ka. Tatay, binugbog mo ba ako dahil mahirap lang ako? Manahimik ka. Sa Dinfong Corporation, alam ng lahat. Nabalisa na si Lola Fa na magkaroon ng manugang. Pati na ang mga tagalinis ay kanyang naimbestigahan na. Tanga ka lang kung maniniwala ka na totoo yun. At ginagamit mo pa ang pangalan ni Chairman Fa para maghambog sa lahat ng dako. Gusto mo na bang mamatay? Ginang Fa, patawad po. Hindi ko po sinuwi ng maayos ang aking anak at ang aking pamilya. Para po sa kanila, humihingi po ako ng paumanhin. Akala mo, pagyuko at paghingi ng tawad lang ang katapusan nito, di ba? Aasikasuhin ko ang iyong problema mamaya. Nagpapanik na ang asawa ko ngayon. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital para magpatingin. At itong dalawang ito. Bahala na kayo. Opo, opo. Bibigyan ko kayo ng maayos na paliwanag.
Turuan niyo sila ng leksyon. Tapos palayasin niyo na sila sa Dinfong Group. Hinding-hindi ka na matatanggap sa trabaho. Pati ikaw. Umalis ka na agad sa bansa. Kung mangangarap ka pang maging presidente ng FA, huwag ka nang bumalik. Turuan mo sila ng leksyon. Pangalawang Pangulo Chow, habag po sa akin. Tiyo Chow. Apo ninyo ako. Hindi mo pa rin alam kung sino ang iyong nasagasaan. Huwag mong sabihing apo ko. Kahit na anak ko pa yan. Hindi ko rin matutulungan. Turuan mo sila ng leksyon. Mabuti pa rin naman ang kalusugan ni Aling Shen. Chairman. Thursday how, huwag kang mag-alala. Mauuna na ako. Thursday how, sinabi ko naman sa'yo na okay lang ako. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Asawa kita. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Paano ako makakapayag na manood lang? Salamat, napakabait mo sa akin. Oo nga pala. Narinig ko sa mga kamag-anak mo. Napakatalino mo. Bakit ka nagtratrabaho bilang waiter sa resort? Syugrong ang tatay ko. Tuwing hindi siya nakakapagbayad ng utang, pinahirapan niya ang kumpanya ko gamit ang mga creditor niya. Sunod-sunod ang mga problema, kaya walang kumpanya niyang gustong kumuha sa akin. Pero ang reputasyon pa rin ni Chairman Fa ay malaking tulong. Kahit alam nila na nasa Villa Yunting ako, ayaw pa rin nilang manggulo. Shen Yu, akin ka na ngayon. Maaari mong piliin ang anumang trabaho na gusto mo. Protektahan kita. Nagtitiwala ako sa iyo. Napakaganda ng pag-alaga mo sa akin ngayon. Oo nga pala. Ngayon, bakit magkasama kayo ng assistant ni Chairman Fa? Mukhang takot na takot silang dalawa sa kanya. Ito. Shen Yu. May gusto akong aminin sa iyo. Ano iyon? Sa totoo lang. Ako ang tinutukoy nilang Chairman Fa. Ako nga pala si Chairman Fa. Anong nakakatawa? Akala mo ba kamag-anak mo si Chairman Fa? Ikaw pala si Chairman Fa. Pero, narinig ko silang nag-uusap. Ang may-ari ng bahay na si Mr. Trayu ay ang assistant ni Chairman Fa. Kilala mo siya? Kaya kanya tinulungan. Oo nga. Paano kung subukan mong isipin? Kung ako ang Chairman Fa, ano ang gagawin mo kung ikaw si Chairman Fa? Gagawin ko. Tumawag ka ng pulis. Oo nga. Bakit ka tumawag ng pulis? Asawa mo ako. Ipapaaresto mo ba ako dahil nagsinungaling ka sa akin? Kung ikaw si Chairman Fa, kasal tayo at nagsinungaling ka sa akin. Patunayan mong hindi mo ako tinuturing na asawa mo. Hindi, at saka sinadya mong itago ang iyong tunay na pagkatao para lang makapag-blind date at mapang-asawa ako sa isang lalaking manloloko sa kasal. Hindi ako kailanman magpapatawad. Oo nga pala, may isa pa pala. Narinig ko, si Chairman Fa, marami siyang karamdaman. Nakatagong karamdaman. Oo nga. Dati akong nagtrabaho sa mansyon ng Vientiane, di ba? Narinig ko silang nagsasabi, Chairman Fa, ang potent siya. Nagulat ka ba? Sasabihin ko sa iyo, nagulat din ako doon. Kaya naman pala laging nag-aalala si Aling Fa.
Humanap ng asawa para kay President Fa. Anong gagawin mo? Ano bang ginagawa mo? Para makita mo. Ang potent na ba ako? Hindi ka naman ang may-ari ng Fa. Manahimik ka. Ang sakit. Marunong ka bang maglagay ng gamot? Mabuti naman at hindi napangit. Nag-away ang mag-asawa kaya naging ganito. Tinutulungan ka lang namin sa sugat mo. Magbayad ka na at umalis ka na. Huwag mong sayangin ang mga gamit sa ospital. Ikaw. Ang isang maliit na nurse ay mangangahas na hamakin ako. Cheng Yi, ano ba talaga ang ugali ng asawa ni Shen Yu? Hindi ba siya isang ordinaryong empleyado? Bakit siya biglang naging magaling? Sinuri ko na ng mabuti. Uupahan niya ang bahay ng assistant ni Chairman Fa. At dahil sa tulong ng assistant ni Chairman Fa, nakilala niya si Chairman Fa. Siya ay isang ordinaryong empleyado lamang. Bakit siya ganyan kalakas ang kakayahan? Swerte lang siya. Ang assistant ni Chairman Fa ay aso lang ni Chairman Fa. Manahimik ka nga. Kung hindi dahil sa panlalait mo kay Shen Yu, magiging ganito kaya ako, mawawalan kaya ako ng trabaho dahil sa isang construction worker. Masaya ka na ba? Mahal ko. Huwag mo akong gagalawin. Pero nakahanap na ako ng isang mahusay na asawa. Libo-libong beses na mas mahusay ka pa sa asawa ni Shen Yu. Kaya gusto kitang ipakilala sa kanila. Hindi ko naman ito kasalanan. Di ba, asawa? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Pinaghahanap na ako ng tatay ko. Tulungan mo akong maghanap ng trabaho. Sa kumpanyang Van Hop. Papasok na ako sa trabaho sa loob ng ilang araw. Mula ngayon ay maging mabuti ka na. Huwag mo na akong guluhin. Magbayad ka na ng matrikula. Opo, pupunta na po ako. Shen Yu, hintayin mo ako. Hindi kita mapapatawad. Chairman Fa, ito po ang lahat ng impormasyon kay Shen Yu. Nagtapos si Shen Yu sa isang prestihiyosong universidad. Napakahusay ng kanyang mga nagawa at kakayahan sa trabaho. Dahil lang sa mga debt collectors ay nagdudulot ng gulo sa kumpanya. Kaya't sinibak si Shen Yu. Isang talentadong tao tulad ni Shen Yu. Hindi dapat sayangin ng ganito. Mag-ayos ka ng posisyon para kay Shen Yu sa kumpanya. Chairman Fa, hindi mahirap ang pag-aayos ng trabaho. Lagi mong tinatago ang iyong pagkatao kay Shen Yu. Kung kayo ay parehong magtatrabaho sa iisang kumpanya, madali bang ma-expose? Naalala ko na. Kung gayon, ipasok mo si Shen Yu sa kumpanyang nabili ko na, ang Van Hop Company. Dapat mong tandaan, lihim mong aayusin yan. Huwag mong ipaalam kay Shen Yu. At huwag mong ibunyag ang aking pagkatao. Naiintindihan ko na. Ikaw na ang bahala sa lahat. Kailangan kong sunduin ang asawa ko. Mukhang seryoso nga si Chairman Fa sa pagkakataong ito. Alo, Madam Fa. Ang relasyon ni na Chairman Fa at Shen Yu ay umuunlad ng maayos. Sa tingin ko, maya-maya lang ay may yayakapin ka ng apo. Shen Yu, ang aga mo naman natapos sa trabaho ngayon. Marami ka pang nalutong pagkain. May magandang nangyari ba?
Napakatalino mo naman. Oh, upo ka. May magandang balita akong sasabihin sa iyo. Nakakuha na ako ng trabaho. Magsisimula na ako bukas. Alam kong may talento ang asawa ko. Alam mo ba? Sobrang saya ko. Dahil ba nakahanap ka na ng trabaho? Dahil mayroon akong kaibigan. Noong bata pa ako, iniwan ako ng tatay ko sa probinsya. Walang nakikinig sa mga kwento ko, sa saya man o lungkot. Ngunit ngayon ay mayroon na ako sa inyo. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng may pamilya. Unang beses na naramdaman ko ang kaligayahan. Ako rin. Oo nga pala. Matagal na pala tayong kasal. Hindi mo pa rin ako nadadalaw sa mga magulang mo. Hindi ko pa naririnig na binanggit mo sila. Hindi ba sa Beijing nakatira ang mga magulang mo? Anong nangyari? Ang mga magulang ko. Nang maliit pa ako, nasangkot sila sa aksidente at namatay. Pinalaki ako ng lola ko. Ang pinakamimithi ng lola ko ay ang magkaroon ako ng pamilya. Mahal, patawad. Hindi ko dapat binabalikan ang masasakit mong alaala. Pero huwag kang mag-alala, nandito na ako ngayon. Mula ngayon, paliliwanagin ko sila. Sasamahan kita, at magiging pamilya mo ako habang buhay. Shen Yu. Sapat na yun. Thursday how? Hindi ko pa rin nakikilala ang lola mo. Kapag may oras na, dalawin natin siya saglit. Kung magkita silang dalawa, magbibigay si lola ng maraming pera kay Shen Yu, at malalantad ang tunay kong pagkatao. Tama. Lola, nagbabakasyon siya sa ibang lugar. Hindi siya makakauwi ngayon. Ganun pala. Hintayin na lang natin si Lola pag-uwi. Dadalawin natin siya. Apo, may naiwan pala akong niluluto sa kawali. Titingnan ko lang. Mauuna ka na. Shen Yu. Ikaw at ang lola ko. Ang pinakamahalaga sa akin. Mamahalin kita habang buhay. Gusto kong bigyan ng regalo ang asawa ko. Idisenyo mo para sa akin. At ipadala ang disenyo sa kumpanya. Thursday how? Papasok na ako sa trabaho. Paulem, umuwi ka ng maaga ha. Chairman Fa, bakit po kayo nandito? Chairman Fa, hindi ba sabi mo ipapasa ko yung mga papeles kay Assistant Ruong? Bakit po kayo mismo ang pumunta rito? Chairman Fa. Ito. Ang ibig niyang sabihin, hayaan niyo po akong ihatid siya kay Chairman Fa. Driver po ako niya, dahil dadaan din naman po ako, ihahatid ko na kayo. Sige po, aalis na ako. Opo, sige po, mag-ingat po kayo sa pagmamaneho. Opo. Chairman Fa. Patawad sa aking kapabayaan. Magmaneho ka na. Shen Yu. Bakit saan man ako magpunta ay lagi kitang nakikita? Sa itsura mong iyan, hindi ka makakaligtas sa labas. Kaya dito ka pupunta para maglinis. Ito rin ang gusto kong sabihin sa iyo. Umalis ka na. Tigil. Ikaw ay isang janitor. Paano mo nakuha ang access card ng kumpanya? Ibalik mo sa akin. Shen Yu, sasabihin ko sa iyo. Empleyado na ako ngayon ng Van Hop Company. Pinaghihinalaan kita. Ninakaw mo ang ID ng kumpanya.
Siguro'y nabigo ka na. Empleyado rin ako rito. Imposible. Matagal ka ng masamang pangalan sa Beijing. Anong kumpanya ang magtatanggap sa'yo? Bakit ganyan? Shen Yu. Hintayin mo lang ako. Mag-aayos ako ng paraan para sa iyo. Tinawagan ako kanina ni Chairman Fa. Hindi siya nasisiyahan sa disenyo natin. Shen Yu. Maganda naman ang disenyo mo. Mamaya, samahan mo ako sa Dinfeng Group. Kung si Shen Yu ang mapili. Pagkatapos, siya ay makakaharap kay Chairman Fa. Bakit ang swerte naman ni Shen Yu? Manager Chu, mas maganda ang plano ko kaysa kay Shen Yu. Tingnan mo ang akin. Hindi naman masama. Sige, gamitin na natin ang sa iyo. Sige, maghahanda na ako. Salamat, Manager Chu. Ang mga bagong empleyado, kusang nag-uulat ng kanilang mga plano sa manager. Sa tingin ko, maganda ito. Oo nga, ang disenyo na ito ay regalo ni Chairman Fa sa kanyang asawa. Ginagawa iyon ng manager para maghanap ng pagsisisihan. Ang magandang plano ay galing sa manager. At ang mga empleyado naman ang nagdurusa ng mga kahihinatnan. At nagmamadali pa silang dumaan doon. Tignan mo ang itsura ni Tang Min at Shen Yu. Mukhang gusto nilang akitin si Chairman Fa. Hindi nila alam na may asawa na si Chairman Fa. Bahala sila, kung sakaling makasakit sila sa asawa ni Chairman Fa. Kaya ko pa bang tiisin na makita silang nakatira sa Beijing? Inutusan ni Manager Chu si Shen Yu na pumunta kay Chairman Fa. Para kayang gamitin si Shen Yu bilang pantakip. Pero tinutulungan ko pa rin siya. Kailangan kong ihinto ito agad. Shen Yu. Ikaw at si Manager Chu ang magpaliwanag ng plano. Ito ang planong ginawa mo. Bakit ko pa kailangang magpaliwanag? Bigla akong nakaramdam ng kaunting discomfort. Tinanggap na naman ni Manager Chu ang plano mo. Ikaw na lang ang magpaliwanag. Para bang laro lang sa'yo ang trabaho. Ano naman ngayon? May tumutulong naman sa akin. Kung hindi ka pupunta, ikaw at si Manager Chu ang magpapakita ng plano. Ikaw. Shen Yu, hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Tang Min, sa ganitong oras pa siya tatakas. Shen Yu. Buti na lang at nandito ka. Kailangan mong magpakita ng magandang performance, ha? Opo. Thursday how? Magpe-present ako ng plano. Medyo kinakabahan ako. Alam naman natin, napakahalaga kay Chairman Fa ang Red Along ito. Kaya gumawa ang design team ng bagong plano. Sisiguraduhin kong magugustuhan mo ito. Napapagod na kayong lahat. Ito ang dapat kong gawin. Anong angkan kaya ang prinsesa na asawa ni Chairman Fa? Ang swerte-swerte niya, pati ang regalo. Napakahanda ni Chairman Fa. Si Chairman Fa ang pinakamapagmahal na asawa sa buong mundo. Para kay Chairman Fa, iyan po ay isang malalim na pagmamahal na hindi kailanman magbabago. Huwag po kayong mag-alala, Chairman Fa. Ang aming departamento ng disenyo ay gagawa ng aming buong makakaya para masiguro naming magugustuhan ito ng inyong asawa at maramdaman niya ang inyong pagmamalasakit sa kanya. Ang mahalaga po ay maintindihan ang inyong taos-pusong hangarin. Pasensya na po, Direktor Tay. Ganito po. Ang negosyo ng alahas ng Dinfeng Group ay ipinagkatiwala na po lahat kay Van Hop. Taos-pusong salamat po, Chairman Fa. Bakit magkapareho ang tunog ng bell na ito sa bell ng asawa ko?
Bakit hindi mo patayin ang telepono mo? Napakahalaga po ng report na ito. Imposible ang pagkakamali. Opo. Bakit niya binaba ang telepono? Chairman Fa, nariyan na po ang disenyo ng bagong proyekto. Naghihintay po sila sa labas. Pasukin ninyo sila. Si Chairman Fa nga po iyon. Magbigay ng bagong panukala kay Chairman Fa. Mahal ko. Asawa ko. Bakit ka nandito? Ako dapat ang magtanong niyan sa iyo. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para ibigay ang proposal kay Chairman Fa. Ikaw pala si Chairman Fa. Hindi ako. Ako. Ito. Siya. Sinabi niya sa akin na umakyat ako rito. Driver niya ako. Umakyat ako rito para ihatid siya pauwi. Oo nga. Kaya naman pala. Kanino ko kaya ito ibibigay? Ikaw ba ang gumawa nito? Oo naman. Narinig ko, regalo raw ito ni Chairman Fa sa asawa niya. Hindi ko alam kung magugustuhan niya. Gustong gusto. Hindi lang gusto. Sobrang nagulat pa nga. Si Shen Yu ang asawa ng chairman na si Fa. Ako pa ang nagpagawa kay Shen Yu ng regalo para sa kanya. Manager Chu, kung gayon, kailangan ko pa bang i-report ang plano? Anong oras na? Tapos na ang oras ng trabaho. Oras na ng tanghalian. Tama. Ang mga empleyado ng Dinfeng Corporation ay masisipag na nagtatrabaho. Ano man ang gawain, kailangan ding mag-ingat sa kinabukasan. Kumain na tayo. Salamat po, Direktor Tay. Tara na. Ang bagong empleyado ng Design Department. Siya pala ang asawa ni Chairman Fa. Muntik na itong maging isang malaking kapahamakan. Sobrang pinapaboran ni Chairman Fa ang asawa niya. Kung aalagaan ko siyang mabuti, mas mapapataas pa ako ni Chairman Fa ng posisyon. Shen Yu, wala siyang problema pag-uwi galing sa Dinfeng Corporation. Ang swerte niya naman. Magtuturo ako sa iyo ng leksyon. Tang Min, anong ginagawa mo? Shen Yu, patawad. Ang design na ito ay dapat mong isumite ngayon, di ba? Pero sinadya ko iyon. Ito ang design na pinaghirapan kong gawin. Bakit mo sinira? Hindi mo pa rin alam. Sasabihin ko sa iyo, si Direktor Tay ng Van Hop Corporation. Tito siya ng asya ng asawa ko. Sa kumpanyang ito, huwag mong sabihin na sisirain ko ang disenyo mo. Napakadali ngang tanggalin ka sa trabaho. Tang Min. Huwag kang masyadong mapagmataas. Inaapi kita ngayon. Anong magagawa mo sa akin? Dahil kamag-anak ng asawa ko si Direktor Tay, ang direktor ng Van Hop Group. Samantalang ang kamag-anak naman ng asawa mo, siguro'y bisurero lang. Ano ba yan? Gusto mo bang ma-dismiss? Tito Tay, anong ginagawa mo rito? Tito Tay, bakit mo ako sinuntok? Ang kapal talaga ng mukha mo. Oras ng trabaho, hindi ka naman nagtatrabaho. Simula ngayon, dismissed ka na. Agad, mag-impake ka na at umalis ka na. Tito Tay, bakit niyo po ako tinatanggal sa trabaho? Susuwayin mo pa ako. Security. Palabasin niyo siya rito. Direktor Tay, mali po ako. Cheng Yi. Tito Tay,
Direktor Tay. Anong nangyari? May lakas ka pa ng loob na tanungin ako. Umalis ka na rin. Umuwi ka at tanungin mo ng mabuti ang asawa mo. Tanungin mo kung ano ang kaguluhan na ginawa niya. Taos-puso akong nagpaumanhin. Natakot kita. Pinapangako ko, ang mga ganitong bagay ay hindi na mauulit pa. Salamat, Direktor Tay. Ang tanga mo talaga. Napakahirap ng pinaghirapan ko. Kakakuha ko lang nakuha ang trabaho ninyo. Tapos hindi ka pa nahihiya, at naglakas loob ka pang asarin si Shiyu. Alam mo ba kung sino ang lalaking tumutulong sa kanya? Anong sinasabi mo? Manggagawa lang naman ang asawa ni Shenyu. Manahimik ka nga, lahat ay naikwento na sa akin ni Direktor Tay. Ang asawa ni Shenyu ay malapit sa chairman ng FA. Tang Min. Ikaw ang kapatid ni Shenyu. May koneksyon ka sa kanya. Tapos hindi mo gagamitin yan para sa iyong kapakanan. At naglakas loob ka pang inisin siya. Tang Min. Ikaw ang malas na bituin. Tatay. May pag-asa pa kaya ang kwento ko? May iba pa bang pag-asa? Imposible naman sa kumpanya. Pero, ang branch manager ng Dinfong Group, nag-retire na siya. Sabi ni Direktor Zhao, maaari mong hingin ang tulong ni Direktor Maria, ang papalit sa kanyang posisyon, sa mga araw na ito. Hinihintay ko na lang ang magandang balita niya. Tay, totoo ba ang sinasabi mo? Salamat, Tay. Hindi nga ako nagkamali ng pinili. Basta si Cheng Yi ang maging direktor. Makapaghihiganti na ako kay Shenyu. Tang Min. Sa yugtong ito, sumunod ka na lang. Opo, alam ko na po. Shenyu. Sa buhay na ito, sa ilalim ng mga paa ko kita yuyurakan. Araw-araw mo akong sinusundo pagkatapos ng trabaho. Napakabuting asawa mo naman. Oo nga pala. Mag-a-apply si Cheng Yi bilang branch manager ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Balang araw, magiging superior mo siya. Magiging boss mo siya. Kung ayaw mo naman, sasabihin ko kay Assistant Ruong na tanggalin siya. Hindi na kailangan. Ang pagkapanalo o pagkatalo niya ay nakasalalay sa kanyang kakayahan. Kung dahil lang sa aking pribadong buhay, wala siyang karapatang tumakbo sa eleksyon. Ano nga ba ang pagkakaiba ko sa mga masasamang tao? Tapos hindi ka natatakot, kapag siya'y nakaupo na, gagantihan ka niya. Ano naman kung awayin ako? Ang mga taong tulad niya. Wala akong pakialam, gusto ko lang makasama ka. Sige. Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. May pagpipilian ba siya? Depende sa kakayahan niya. Ang may kakayahan ang pipiliin. Tara na. Magtatanong lang naman ako ng balita. Bakit hindi pa siya dumarating? Cheng Yi, huwag kang masyadong mag-alala. Ito ang niluto kong sabaw para sa iyo. Tikman mo. Ano, masarap ba? Ano ang niluto mo? Ang lanza at ang baho. Hindi ko kaya. Ito ang sinigang na niluto ko mismo. Bakit ang pait-pait? Bukod pa rito, hindi pa ako nakakapagluto noon. Wala kang nagagawa. Bumalik ka na sa kwarto mo. Asawa ko, umalis ka na. Isa kang walang silbi. Tay. Ano ang sabi ni Tito Zhao? Pumayag ba si Manager Man na maging manager ako? Ang posisyon na yun ba? Maraming tao ang nag-aagawan. Napakahirap ng tsansa mo. Hirap ng tsansa mo. Ano ang dapat kong gawin? Kasalanan lahat ito ni Tang Min.
Pinagkaaitan niya ako ng trabaho ng 3 o 4 na beses. Bakit ko nga ba pinakasalan ng isang taong malas? Sakim at tamad pa, marunong lang siyang mangakit ng mga lalaki. Mas maganda pa nga. Gustong-gusto ni Direktor Ma ang tipo ni Tangmin. Kung ganoon siya kagaling mangakit ng mga lalaki, bakit hindi natin sulitin? Magandang ideya yun, di ba? Tangmin. Medyo harsh yung sinabi ko. Huwag ka nang magalit sa akin, ha? Ayos lang ako, basta huwag mo lang akong sabihang clumsy. Mahal ko. May pakiusap sana ako sa iyo. Kasi, kailangan ko ng tulong ni Direktor Maria. Kaya gusto kong ikaw ang makipag-usap kay Direktor Maria. Ano, isa lang akong ordinaryong tao. Ano pa ang maitutulong ko sa iyo? Wala kang kailangang sabihin. Ibigay mo lang sa kanya ang regalo. Handa na ang lahat. Muling nabuhay. Dapat kong makuha ang pwesto bilang asawa ng direktor. Sige, aalis na ako. Basta para sa ikabubuti ng kinabukasan mo. Ano mang iutos mo ay gagawin ko. Tandaan mo yan, ha? Si Direktor Ma ay nasa loob ng silid na ito. Mag-ayos ka ng damit. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Tangmin. Hintayin mo lang na maging branch manager ako. Sisiguraduhin kong iiwanan kita. Huwag kayong mag-alala, Manager Ma. Hindi ko makakalimutan ang iyong kabutihan. Malaking utang na loob. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba marunong kumatok pagpapasok sa bahay? Cheng Yi. Niloko mo pa ang asawa mo. Tao ka pa ba? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Bukod pa, ikaw ang asawa ko. Magsakripisyo ka naman ng kaunti para sa career ko. Mabuti naman iyon. Nakakapagsalita ka pa rin. Alam mo ba, ang lalaking iyon ay nakakatakot. Para sa ating magandang kinabukasan. Pangako ko iyan. Kapag naging branch manager na ako, bibigyan kita ng masaganang buhay. Ang pagiging branch manager mo, sigurado ka bang ayos lang? Sigurado ako, sa tulong mo, siguradong magiging ayos ang lahat. Pero, alam mo naman, malaking responsibilidad ang maging direktor. Kailangan pa ang pagsang-ayon ng ibang mga tagapamahala. O ikaw ba? Ano ang ibig mong sabihin? Asawa ko, mahalagang sandali na ito. Hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Bukod pa rito, gusto mo bang makontrol ni Shen Yu habang buhay? Huwag kang mag-alala. Basta maging direktor na lang ako. Tuturuan ko kayong magbigay ng leksyon kay Shen Yu, para mawala ang inyong galit. Oo nga. Hindi ko talaga hahayaang mapagtagumpayan ako ni Shen Yu. Sige. Pero, hindi ko lang gusto na bigyan ninyo ng leksyon si Shen Yu. Gusto ko ring mawala ang lahat kay Shen Yu. Tutulungan kita. Shen Yu. Masasaksihan mo kung paano ako magiging namunguna. Lahat ng aking pinagdaanan, ibabalik ko sa iyo ang lahat. Nang daan-daan, libo-libo ang higit pa. Shen Yu, sa wakas nandito ka na rin. Tangmin. Bakit ka nandito? Nagulat ka ba? Sinikap mo akong paalisin. Hindi mo inaasahan na babalik ako, di ba? May problema na talaga ang utak mo. Itigil mo na, huwag kang magmadali. Pamilya naman tayo. Ikaw ay aking kapatid na babae. Dapat kang pumunta sa inaugurasyon ng asawa ko bilang direktor.
At ako naman ang magiging asawa ng direktor. Napakahalagang sandali ito. Ang personal na buhay ninyo ng asawa mo. Wala akong pakialam. Huwag mo na akong guluhin. Ano ba ang iyong pagmamadali? Hindi pa ako tapos magsalita. Shen Yu. Ang pagpupulong ng mga shareholder ngayon. May malaking kinalaman iyan sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo na lang. Ako bilang manager ng sangay. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matanggal ang mga taong gumamit ng pandaraya. Upang makapasok sa kumpanya, halimbawa, si Shen Yu. Manood ang lahat. Si Shen Yu sa Design Department. Siya ay tinanggal sa maraming kumpanya dahil sa pagsusugal. I didn't expect na ibababa niya ang sarili niya ng ganoon. Pagkatapos ay gumamit siya ng mga maruruming paraan para makapasok sa kumpanya natin. Ang panlalamang sa loob ng kumpanya ay dapat nating labanan ng buong tapang. Kaya naman, nagdesisyon ako. Natanggalin si Shen Yu sa trabaho. Hindi ko akalain na si Shen Yu pala ay ganoon. Ang ganitong klaseng basura ay dapat lang matanggal sa trabaho. Suportado namin si Direktor Cheng. Ikaw ay nakikipagsabuatan sa mga tao sa kumpanya. Sinadya mo bang bitagin ako? Ano naman ngayon? Gusto kong mawala ang lahat sa iyo. Huwag kang mangarap. Paliwanag ko agad. Akala mo ba pagpasok mo rito ay magbabago ang sitwasyon? Tingnan mo nga ang suot ko. Kahit magpaliwanag ka pa sa kanila, hahamakin ka pa rin nila. Ate mo ako. Bakit mo ginagawa sa akin ang ganyang kababang klaseng panloloko? Ano naman? Sino sa tingin mo ang sarili mo? Wala ka namang kwenta. Anong karapatan mo para umasta na mas magaling ka sa akin? Dapat lang natapakan kita. Naiintindihan mo na ba? Si Cheng Yi na ang direktor ngayon. Ang mga salita ni Cheng Yi ay nakakatakot sa maraming tao. Naging asawa na ako ng direktor. Mayaman at marangya ang buhay ko. Samantalang ikaw, isang hamak na walang silbi. Kinamumuhian ng lahat. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Sisiguraduhin kong mapapatunayan ko ang aking pagiging inosente. Tigil. Hindi pa tapos ang palabas. Panoorin mo na lang. Hindi lang doon, kundi pati ang asawa ni Shen Yu. Nagpanggap siyang Chairman Fa para manloko. Para sa ganitong uri ng mababang uri ng basura, dapat nating parusahan ng husto. Mula ngayon, ang mga kumpanya sa ilalim ng Dinfeng Group ay hindi na mag-eempleyo sa kanilang dalawa. Magiging mapayapa ang lipunan. Naiintindihan mo ba? Iyan ang katotohanan. Ang asawa ko ay magiging direktor. At ang asawa mo, isang walang trabaho at mahirap na tao lamang siya. Hindi ako naniniwala na may karapatan kayong gawin iyon. Hahanapin ko si Chairman Fa. Sasabihin ko sa kanya ang mga masamang bagay na ginawa mo. Sino ka ba sa tingin mo? Masyadong abala si Chairman Fa. Bukod pa rito, malinaw na ang ebidensya ngayon. Kahit dumating man talaga si Chairman Fa, ang iisipin lang niya ay, Shen Yu, isang malayang babae ka lang. Sino naman ang maniniwala sa sinasabi ng isang taong tulad niya? Ngayon, ako, bilang branch manager ng kumpanya, opisyal na kong nagpapahayag ng pagpapaalis. At ipapalaganap ito sa social media. Para maipakita sa publiko na, matatag tayong nagtatanggol sa mga pamantayan ng moralidad ng kumpanya. Maliwanag ba? Desisyon ng branch manager. Tanging si Chairman Fa lang ang may karapatang bawiin ito. Shen Yu, mawawalan ka na ng lahat ngayon. Imposible bang? Walang hustisya sa mundo. Salamat sa inyong lahat, kung wala na kayong ibang sasabihin tungkol dito. Pipirmahan ko na ngayon. Tumututol ako. Isang karaniwang manggagawa ka lang.
Maglalakas loob kang sirain ang pagpupulong ng kumpanya, ha? Lahat. Siya ang asawa ni Shen Yu. Seguridad, dakpin ninyo siya. Pangulo Fa, ano? Ano ang tawag sa kanya ng mga tao? Siya si Pangulo Fa. Baguhin ang larawan. Opo, Pangulo Fa. Lumalabas na ang nasa larawan ay ang asawa ni Pangulo Fa. Cheng Yi. Ginamit mo ang maduduming paraan para maging direktor. Tapos sasabihin mong sinisiraan ko ang asawa ko. Inaalis ko na ang iyong posisyon bilang direktor. Simula ngayon, pinalalayas ka na sa Beijing. At wala ka ng trabaho. Ilabas niyo siya. Pasensya na po, hindi ko po alam na kayo pala si Chairman Fa. Umalis ka na. Chairman Fa, mali po ako. Imposible. Ang lalaking iniwan ko. Bakit siya si Chairman Fa? Chairman Fa, pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Mahal ko. Fa first day how? Kaya pala. Niloko mo pala ako ng matagal. Mabuti na lang wala si Shen Yu dito. Kung hindi, hindi dapat malaman ito ni Shen Yu. Sabihan mo silang lahat na manahimik. Baka malungkot si Shen Yu kapag nalaman niya. Opo, Chairman Fa. Fa first day how? Shen Yu. Bakit ka nandito? Nagtatrabaho ako sa kumpanyang ito. Anong kakaiba naman kung nandito ako? Ikaw ang kakaiba. Bakit ka nandito? Ganito kasi yun. Pinapanta ako rito ni Assistant Ruong para magtrabaho. Hindi ko akalain na dito ka rin pala nagtatrabaho. Huwag ka nang magpanggap. Chairman Fa. Shen Yu, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Anong paliwanag? Ipaliwanag mo kung bakit mo ako niloko. Bakit mo ito itinago sa akin hanggang ngayon? Chairman Fa, ipaliwanag mo naman. Ano ba ito? Mahirap ba ako kaya mo ako hinahamak? O natatakot ka bang magkaroon ako ng pagnanasa sa mga pag-aari mo? Shen Yu, sinisigurado ko sa iyo. Hindi ko kailanman iyon naisip. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Wala akong balak na lokohin ka. Fa first day how, pakawalan mo ako. Ayaw kong makinig sa mga kasinungalingan mo. Hindi kita bibitawan. Hindi mo ako iiwan. Pakawalan mo ako. Anong nangyari sa'yo? Wala kang pakialam. Sa muling pagsilang na ito, ang hanap ko lang ay ang tunay na pag-ibig. Di ko akalain na muli akong madadaya ng tadhana. Mayroon nga kayang tunay na pag-ibig sa mundong ito. Dugo. Dugo. Shen Yu. Bakit ang dami ng dugo mong nawawala? May tao ba? Tawagan ang ambulansya. Shen Yu, gising ka na pala. Kumusta na ang asawa ko? Chairman Fa, buntis ang asawa mo. Oo nga, may senyales ng pagkalaglag si Shen Yu. Kailangan niyang alagaan ng mabuti. Ano man ang mangyari, dapat mong mapanatili ang bata. Huwag kayong mag-alala, Chairman Fa. Shen Yu. May anak na tayo.
Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako ko. Aalagaan kita ng mabuti. Hindi na kita muling lolokohin. Shen Yu. Alam kong napakalaki ng pagkakamali ko ngayong beses. Pero dahil din sa ilang kadahilanan, napilitan akong gawin iyon. Para sa ating anak, patawarin mo ako. Pwede ba? Hayaan mo muna akong mag-isip. Sige. Cheng Yi, talagang lalaki ka. Maglalakas loob ka bang saktan ako? Buntis ang asawa ni Chairman Fa. Dapat mo siyang alagaan ng mabuti. Huwag mong hahayaang magkaroon ng anumang pagkakamali. Buntis si Shen Yu sa anak ni Thursday Hao. Bakit siya pa? Ang pwesto sana bilang asawa ni Chairman Fa ay para sa akin. Bakit nakuha iyon ni Shen Yu? Hindi ako pwedeng sumuko na lang. Alo, tulungan mo ako. Babayaran ko ang utang mo sa sugal. Shen Yu, hintayin mo ako. Kukunin ko ang lahat ng sa akin. Magbabayad ka. Nako. Shen Yu, ayos ka lang ba? Lola. Bakit ka nandito? Umalis ka. Dadalaw ako sa apo kong babae. Ikaw si Shen Yu, di ba? Kawawa ka naman. Payat mo na. Lola, hindi mo pa nakikilala si Shen Yu. Manahimik ka. Inaalagaan mo siya ng sobra kaya siya na hospital. Magrereklamo ka pa. Shen Yu. Narinig ko. May maliit na hindi pagkakaunawaan kayo ni Thursday Hao. Nandito ako ngayon para ipaliwanag ng malinaw sa iyo. Ganito kasi iyon. Nagkunwari si Thursday Hao na isang manggagawa sa konstruksyon. Dahil iniiwasan niya ang mga taong ipinakilala ko sa kanya. Ang mga babaeng iyon ay puro pera lang ang habol sa kanya. Wala naman talagang balak si Thursday Hao na itago sa iyo ang lahat. Shen Yu. Kung hindi, bigyan mo si Thursday Hao ng isa pang pagkakataon. Shen Yu, pakibigay po sa akin ng isa pang pagkakataon. Hindi na po kita muling lololoko. Sige. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero, ginagawa ko rin naman ito para sa lola ko. Anong nangyari sa'yo? Dali, buhatin si Shen Yu. Anong nangyari? Buntis si Shen Yu. Mahina ang katawan niya. Kailangan mo siyang alagaan ng mabuti. Huwag mo na siyang paawayin pa. Alo. Oh, alam ko na. Ano iyon? Anong nangyari sa tatay mo? Sabi ng tatay ko, nabalian daw siya ng paa. Walang nag-aalaga sa kanya. Uuwi na ako para alagaan siya. Shen Yu, mahina pa ang kalagayan ng iyong kalusugan. Thursday Hao, puntahan mo nga. Kung malala, iuwi na natin siya. Hanapan natin siya ng katulong. Hindi ko pwedeng pagtrabahuhin si Shen Yu ng mabigat. Pero, Shen Yu, tama si Lola. Magpahinga ka ng mabuti. Bahala na ako sa iba. Sige po. Kumain ka na ng konti nitong lugaw.
Bakit ikaw? Ito ang bahay ni na Fa First Day How. Tinulungan ako ng Diyos. Mukhang sa akin mapupunta ang posisyon ng asawa ng chairman na si Fa. Ano ba ang pakay mo? Anong sinasabi mo? Si Shen Yu ay kapatid ko. Dadalaw lang ako kay Shen Yu. Hindi ba pwede? Tang Min. Babalaan kita. Susunod na kung sakaling manggahas kang gumawa ng masamang bagay para suran si Shen Yu. Hindi kita mapapatawad. Anong ginagawa mo? Fa First Day How, hindi mo pa rin alam, ano? Ganito kasi ang nangyari. Si Cheng Yi ang mapapangasawa ni Shen Yu. Pero dahil may gusto sa akin si Cheng Yi, kaya napilitang makipaghiwalay si Shen Yu kay Cheng Yi, at niligawan ang kaibigan niya. Kala mo ba dahil sa mga sinabi mo, masisira ang aming relasyon? Sasabihin ko sa iyo, kahit na totoo man yan. Kahit sino pa ang minahal ni Shen Yu noon, ako pa rin ang pinili niya sa huli. At ako lang. Ganun mo ba kamahal si Shen Yu? Alam mo ba, ako dapat makipag-blind date sa iyo. Kung hindi lang naunahan ni Shen Yu. Dapat akin ang pwesto ng asawa ng Chairman Fa. Tigilan mo na ang mga pag-iisip na iyan. Ang mga babaeng sakim at malandi na tulad mo. Marami na akong nakilala, kahit wala si Shen Yu. Hindi rin kita papansinin. Imposible. Bakit naman ako magpapatalo kay Shen Yu? Bukod pa rito. Simula ngayon, bawal ka nang lumapit kay Shen Yu. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Iyong mga gamit yan ang inihanda mo para kay Shen Yu, di ba? Pero nandito na ako ngayon. Kaya hahayaan ko nang masiyahan ako. Shen Yu. Huwag mong isipin na dahil buntis ka, ay mananatili ka ng matatag sa posisyon bilang asawa ng Chairman Fa. Ang lahat ay akin. Babawiin ko ang lahat. Bakit si First Day How kasama si Tang Min? Ang bilis mo naman. Interesado ka sa Fa First Day How. Nasaan ang First Day How? Sabihin mo sa kanya na lumabas dito. Masyado kang nagmamadali. Shen Yu. Alam mo na pala ang tunay na pagkatao ni First Day How, di ba? Kung hindi, siguradong hindi ka papayag na makasal sa isang manggagawa. Ako mismo ang nagbigay sa iyo ng magandang oportunidad. Masaya ka, ano? Maniwala ka man o hindi. Wala akong alam tungkol dito. Huwag ka nang magpanggap. Matagal mo na palang alam. Ang blind date na inayos ng tatay ko ay isang panloloko. Napakatalino mo naman. Ikaw lang ang nag-enjoy sa yaman at karangyaan. Tapos tumalikod ka at tinulak ako sa fire pit. Shen Yu. Sinira mo ang buhay ko. Baliw kang aso ka. Ayoko nang makipagtalo sa iyo. Kailangan kong makapasok. Natatakot ka na, di ba? Alam kong buntis ka. Dati, kayong dalawa ni Cheng Yi, ang tindi ng pag-iibigan ninyo. Tapos hindi ka nabuntis. Pero ngayon, kasal ka na kay Fa First Day How. Buntis ka na naman. Shen Yu, ang swerte mo naman. Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong makuha ang lahat ng sa akin. Huwag mong kalimutan, si Cheng Yi ang dating kasintahan mo.
Ang posisyon bilang asawa ng chairman ng Dinfong Group, dapat ay akin. Shen Yu. Pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. At iwanan mo na si Fa Thursday Hao. Kung hindi, ang anak mo sa sinapupunan. Wala itong pagkakataong mabuhay. Kung gusto mong mapanatili ang anak mo, pirmahan mo na ang papeles ng diborsyo. Shen Yu, inaasahan mo pa bang sasagipin ka ni Thursday Hao? Nakakaawa naman. Nawalan siya ng malay sa kama ko. Hindi ka niya masasagip. Sinaktan mo si Thursday Hao. Dahil magkakapamilya tayo, pwede ko nang kalimutan ang nakaraan. Pero sasabihin ko sa'yo, ang mga kinuha mo sa akin, susuklian ko lahat yan ngayon. Tang Min. Hindi mo ba iniisip ang kahihinatnan ng mga ginagawa mo? Kahihinatnan. Sinira mo ang buhay ko. Nawala na ang lahat sa akin. Ano pa bang kahihinatnan ang dapat kong katakutin? Alam mo ba? Ginawa ko ang lahat para maging direktor si Cheng Yi. Paulit-ulit kong ibinenta ang aking katawan. Pero si Cheng Yi, nakipagtalik siya sa ibang babae. Sinaktan niya ako. Yan ang buhay mo noon. Bakit mo ako pinapasan ng lahat ng ito? Ikaw. Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin. Magtatapang ka pang tumawag sa pulis. Ayaw mo na bang mabuhay? Shen Yu. Sa tingin mo, sino pa ang sasagip sa'yo? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ano ang gusto mong gawin? Basta mamatay ka na lang. Doon palang magsisimula ang buhay ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi na ako magkakamali pa. Shen Yu, ihahatid kita sa impyerno. Tang Min, nababaliw ka na. Sabi ko sa'yo, tulungan mo ako. Hindi kita sinabihang pumatay. Nagbibiro lang ako kay Shen Yu. Ano bang kinakatakot mo? Huwag kang magbiro. Hindi ba't sinabi mong may paraan para maibalik ako bilang direktor? Ano ba talaga ang paraan mo? Oo, may paraan ako. Pero gagawin mo ba? Sabihin mo, dapat alam mo na rin yan. Ang damdamin ni na Thursday Hao at Shen Yu ay napakalalim. Sa isang salita lang ni Shen Yu, iyak akong. Huwag mong sabihin ang posisyon ng direktor. Pati ang presidente ay kaya mong makuha. Mas magaling ka pala sa inaakala ko. Ganoon mo ba tinrato si Shen Yu? Sa tingin mo ba tutulungan ako ni Shen Yu? Hindi ka tutulungan ni Shen Yu. Pero, kung makontrol mo si Shen Yu, ano ang kahinaan ni Shen Yu? Ha, ano iyon? Basta matulog ka lang kay Shen Yu. At mag-record mo ang lahat ng yun. Susundin ka ni Shen Yu. Kung ano ang gusto mong gawin. Nababaliw ka na. Asawa si Shen Yu ni Fa Thursday Hao. Gusto mo ba akong patayin? Basta huwag lang magsumbong si Shen Yu. Paano nalaman ni Thursday Hao? Bukod pa rito, isang beses lang ang oportunidad na ito. Kung hindi ka maglakas loob, hahanap ako ng iba. Cheng Yi. Patuloy kang maging isang walang silbi at duwag. Pinilit ako ni Fa Thursday Hao sa isang mahirap na sitwasyon. Kung maaari kong baligtarin ang sitwasyon gamit ito, mabuti rin. Kung hindi, sisisihin ko kay Tang Min ang lahat. Ano man ang mangyari, wala akong mawawala. Sige. Pumapayag ako. Shen Yu. Hindi ako naniniwala. Nakita ka ni Thursday Hao na may kasamang ibang lalaki. Hindi ako makapaniwala. Na hinayaan mo pa ring maging asawa mo si Shen Yu.
Cheng Yi. Bakit ikaw pa? Nasaan si Tangmin? Huwag mo nang banggitin si Tangmin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko rin gagawin ito. Bulag na bulag nga ako noon. At pinakasalan ko pa si Tangmin. Personal mong problema yan. Wala akong pakialam. Kailangan ko nang hanapin ang asawa ko. Teka. Hindi pa ako tapos magsalita. Shen Yu. Ang totoo, yung blind date na iyon, ay inihanda ko para sa iyo. Kung hindi dahil sa panghihimasok ni Tangmin, asawa ko na sana ikaw ngayon. Cheng Yi. Ano ba ang gagawin mo? Gagawin. Ginagawa ito sa akin ni Thursday How. Ikaw ang asawa niya. Dapat mo akong bayaran ng maayos. Tatakas ka pa. Si Tangmin ang nagutos sa'yo nito, di ba? Ano ang ibinigay niya sa'yo? Dodoblehin ko ang halaga. Huwag mo akong lokohin. Kung palalayain kita ngayon, siguradong hindi ako mapapatawad ni Thursday How. Pero kung matutulog ako sa iyo, at gagamitin ko ito para panakat sa iyo, susunod ka sa akin ng maayos. Bitawan mo ako. Walang silbi, pati babae nga hindi kaya. Binugbog mo ako. Bitawan mo ako. Thursday How. Akala mo ba darating si Thursday How para iligtas ka? Kukunin ko ang lahat ng ninakaw mo sa akin. Bitawan mo ako. Thursday How, tulungan mo ako. Pakawalan mo si Shen Yu.